Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Hanged Man in reverse, Ace of Swords. Hindi nagtagumpay yung mga gumagawa ng blockage, scheme, deceit, and evil against you dahil hindi ka nila napastagnan. Hindi ka matitingga o hindi ka natingga. Hindi sila nagtagumpay. Sila tong hindi nagtagumpay kasi bear with this. Ano pa? Ay, energy mo eh. May faith. You have faith. Meron kang faith sa Diyos, sa God. Ibig sabihin, maka-Diyos ka. Mahilig ka manalangin. At may faith ka. May pananampalataya ka. Ayan. Sa God at kay Jesus Christ. Ano pa ang darating sa iyo? Anong darating sa iyo? Ace of Cups. It's a new beginning. It's blessing from heaven, from the spirits. It's a blessing. Or a new love, a new beginning. Ano tong Ace of Cups na yan? Page of Swords. In reverse. Merong ninervyusin. Ano yung ninervyusin? Three of Swords. Ex mo. Na magkakaroon ng new beginning sa inyo. Oo. Kasi, bakit siya ninervyusin? Kasi merong mga aharang. Merong mga makipaglaban. Hindi madali ang magkabalikan kayong dalawa ng ex mo na yan. Kaya makaramdam siya ng nervyos. O maybe ninenervyos na siya ngayon. Hindi, ninervyusin pa lang. May ninervyusin. Siya yan, ninervyusin kasi may mga mag-try na hadlangan, blakan, may makipag-compete sa kanya o may mga challenge sa kanya, may haharang sa kanya, may parang mapalaban tong person eh. O madami ang hahadlang, haharang, no? Sa mangyayaring pagbabalikan, pero magkakaroon ng beginning sa inyo. Sino itong mga haharang na to? Na mag-challenge sa person mo o makipag-compete o haharang. Tao ba yung mga yan? Tingnan natin kung mga tao yan. Hindi sila tao. Hindi tao. Ano yung mga yan? Mga fallen angel ba yan? Yung mga haharang sa person mo? Yung mag-challenge? Hindi. Ano yan? Elementals? Elementals. Magkaiba yun. Yung fallen angels doon yun sa yung tinatawag na mga fallen angels. Pero yung elementals sa fallen angels din yan sila. Pero sa spirits of nature yung tawag din sa kanila eh. Pero nung
Ang kwento ng matatanda dyan, no? Basta magkaiba din yan sila eh. Pero they're also fallen angels daw. Yun nga lang, neutral sila. Wala silang kinampihan daw. Kaya nilaglag din sila. Nung nagkaroon ng war sa langit, wala silang kinampihan. O, kaya, baka takot na makipaglaban. Kaya pati sila nilaglag. Yun ang kwento ng matatanda. Pero yung fallen angels talaga, ay, ano yan sila guys, doon yan sila sa impyerno naka-assign, doon yan sila sa impyerno yung kanilang kaharian, yung kanilang doon sila nagsistay sa impyerno, o doon yung kanilang headquarter, taga impyerno sila, ganun ba. Pero to spirits of nature, bakit ko na kasi may guide na sa the moon kanina wala na yun. Sa the moon, mga elementals, bakit haharang to mga elementals na to sa person mo? May gusto sa yung mga elementals na yan, nahaharang sa person mo, na mag-challenge sa person mo. Tingnan natin, wala. Bakit? May gusto sila sa person mo? Baka sa person mo, wala. Baka gusto lang subukan ang galing nila. o gusto lang mga challenge, no? Ganun. O kaya sila mangharang sa person mo, o man-challenge sa person mo, o subukang pigilan yung person mo na makipagbalikan sa'yo. Or maybe they will try their best na mapigilan o mahadlangan na yung makipag-reunite sa yung person mo sa'yo. Queen of Coins, mga elementals o spirits of nature. Kaya green spirits of nature sila. Pero mukhang mayayaman ito. Mayayaman na elementals yan. Yung haharang sa person mo, na ma-challenge sa person. Mayayaman na elementals. You know what? Sa mundo ng mga elementals, mayroong mayayaman, mayroon ding hindi mayaman. Yan ang pagkaalam ko. Mayayaman na elementals. Baka queen ng elementals. O mga harianon ba sa mga elementals. Ano yan sila? Mga inkanto. Mga inkanto. Inkanto. Mga inkanto yan guys. Mga elementals na inkanto. May kasabihan na, hindi kasabihan may sabi-sabi na mabait. Mas mabait ata yung bindi kaysa sa mga inkanto. Kasi yung mga inkanto, mga proud or mga pride. Mga ganun ba? Mayayaman na elementals. Bakit sila mayaman? Madaming ginto yun sa kanila at madaming mga jewelries, mga gemstones. Madami yung treasure sa kanila, kayamanan. Ano ang mangyayari sa inyo ng person mo no matter what? Yung person mo na yan na ninervyusin daw, na magkakaroon ng new beginning sa inyong dalawa. You will be together. No matter what, you will be together. Magkakaroon ng union sa inyo. And it's a blessing from heavenly realm, from the spirits, from heavenly realm. Kasi may faith ka pati. Ayan.
No matter what, you will be united. Magsasama kayo. Hindi nila yun mapipigilan. You will be together. Ayaw siguro ng mga elementals na yan na maging masaya kayo ng person mo. Baka bitter sila. Kaya ganyan. Ano yung feelings? Kasi ex mo daw to. Magkakaroon ng yung beginning sa'yo. Anong feelings ng person mo na yan? Sa'yo na magkakaroon ng yun? Or magkakaroon ng yung beginning sa inyo? Anong feelings niya sa'yo ngayon? Napaka talagang attracted siya sa'yo. Sobrang attracted to sa'yo. Patay na patay sa'yo kasi impress eh. Full of desires. Na magkaanak pati kayo. May bata So, talagang patay na patay siya sa'yo na gustong-gusto niya magkaanak kayo. Na magkaroon ng bunga agad kayo, na magkaroon kayo agad ng anak. Ganun agad, as in agad. Hindi naman agad, basta magkaroon kayo ng anak. Na magkaroon kayo, yun ang nasa isipan niya, na magkaroon kayo ng anak. Yun talaga ang dinidesire niya, na magkaroon kayo ng anak kasi parang patay na patay sa'yo. Ganun yung taong patay na patay sa person niya. Gusto niya magkaanak sila para may bunga yung pagmamahalan nila. Ganun. As in, dinidesire niya mapangasawa ka with the Empress. Kasi patay na patay sa'yo eh. You're a marriage material para sa kanya. Nasa iyo ng lahat ng dinidesire niya, no? Na ikaw talagang gusto niya mapangasawa. Kung kaya nga gusto niya pating magkaanak kayo. Kahit hindi man agad, ayaw gusto niya magkaanak kayo. Ano pa? Ang iniisip ng person mo na yan sa iyo ngayon, yung person mo na yan na magkakaroon ng yung beginning sa inyo, na iniisip niya ngayon sa iyo. Three of Cups in reverse. Yung wala ng third party sa connection ninyo. Kung meron pang third party, mawala na yan. Yun ang gusto niya. Mawala yung third party o walang third party o walang ibang pwedeng dito. Walang sagabal. Kasi walang third party. O mawala na yung third party kung merong third party. Or yung walang maging third party. Ayan. Kung wala namang third party, yung walang maging third party. No? Walang iipan. Ganon. And ano pa? Nasa isipan ng person pag iniisip ka niya. Yung 10 of Wands. Yung i-release niyo yung baggage, yung pag-overthink. Yung pamumroblema. Pamumroblema to, no? Yung gusto niyo i-release, no? Yes, pamumroblema. Yung pinoproblema niya yung dahil para may pag-aantay. Yun ang pinoproblema niya. Yung there's waiting sa connection nyo. Parang pinadelay ba? Ganun. Pinoproblema niya yun. So, iniisip niya na i-release niya yung pamumroblema. Huwag siya mag-overthink. Huwag siya mamumroblema. Instead, anong dapat niyang gawin? Anong naisip niya na dapat niyang gawin?
Queen of Swords. Yung maging strong mentally. Yung maging resilient. Yung maglagay ng boundary. Saan maglagay ng boundary? Sa mga nandiya-challenge sa kanya ng mga elementals. Diyan. Kasi ikaw naman, gustong-gusto kanya makasama. So, sa mga elementals na mga humaharang sa kanya, na nandiya-challenge sa kanya, na umaatake sa kanya. Ano ba yan? Inaatake yung person mo na elementals. Hindi naman si inaatake, kundi hinaharangan, no? Pinipigilan, sina-challenge. Mukhang dinidestroy pa nga eh. Or kung di man, hindi man to dinidestroy, ay hinaharangan nila, sina-challenge, pinipigilan, yan, hinahadlangan nila, binablock nila yung way. Para bang kung mag-take na action yung person mo, o pag nag-isip na i-message ka, kontakin ka, puntahan ka, binablockan nila, pinipigilan nila, hinaharangan nila, o kaya guluhin nila yung isip ng person mo, impluwensyahan nila, pati emotion ng person mo. Syempre hindi naman yan sila makikita, at may mga kakayanan yan sila na wala ang tao. Kaya nilang manipulahin yung isip ng ng person mo. Mga ganun, kung magpamanipula yung person mo, kung hindi siya aware na may nang influensya sa kanya. Pero aware tong person mo na may humahadlang sa kanya, na may mga nag-challenge, na may pumipigil, na may humaharang. Pinapa-overthink nila yung person mo. Ganyan yan. Parang pinapaikot-ikot. Binubuhusan nila ng baggage, negativity, para maging pessimistic, huwag na mag-take na action sa'yo, ganon. Gawing negative yung thoughts niya, yung emotion niya, at inflict ka ng fear para matakot na sa ganun na hindi na siya mag-take ng action, ganon. O kung ano pa yung mga scheme na ginagawa ng mga elementals sa person mo. Ano pa ang balak ngayon ng person mo towards you? Palace of Swords. Yung bubuo kayo ng pamilya. Parang magpatayo kayo ng bahay, parang malapalasyo, no? And protektado, na hindi mapasok ng mga evil forces. Hindi naman, na hindi kayo maisahan, na hindi kayo manakawan, parang na hindi kayo magawa ng trick scheme ng iba, o hindi kayo manakawan, hindi kayo mapasok ng mga kaaway, ng mga evil, na masama ang intensyon. Parang strict, na maging stricto kayo sa pagpapasok sa inyong tahanan. Ganun yun eh. Ng ibang tao kasi, ganun talaga guys. Pag kunwari, no, mayroong mga ngatok sa bahay ninyo. Kunwari, bahay nyo, no. At may makituloy, no, na magkunwari na walang matuluyan, na naligaw, ay huwag basta-basta maniwala, baka mamaya aswang. O, di ba? Lalo kung gabi pa. Okay,
Meron yung pelikula na movie. Yun pala kay mga masasama pala yung intensyon. Mga ganun o kaya ay masama ang intensyon, may masamang balak. O kaya ay evil pala. Mga ganun ba? O, tapos pinagpapatay pa sila dahil pinapasok nila sa bahay nila. Kaya huwag basta kayong magpapapasok sa bahay ninyo, lalo kung hindi ninyo kilala. Kasi lalo na yung mga psychopath, no, kahit sa tao pa. Samantalahin nila yung empathy ng iba eh. Kasi yung ngayon wala namang empathy, lalo kung mga evil at masasamang intensyon. Wala naman silang empathy, hindi yan sila naaawa. So, samantalahin nila, i-take advantage nila. Para sa kanila, it's their advantage. Yung may awa, yung may habag, yung madala nila sa paawa-awa, yung ganun ba, yung mabibiktima nila. Kaya be careful din sa pagpapasok sa bahay niyo, lalo kung hindi niyo naman kilala. Baka may aswang o kung nagkukunwari na tao lang, no? Yun pala demonyo, o kaya ay sinasaniban siya ng demonyo na yun pala may masamang intention sa inyo, mga ganun ba, no? May napanood ako niyan nung isang araw lang, sa shorts lang, kasi pinapasok niya sa bahay niya. So, you can also gain wisdom sa mga movies It's a wisdom, guys. Pero mga nangyayari din yan in real life. Meron din mga nangyayari yan in real life. Madalang man, pero meron yan na mga nangyayari in real life. Lalo sa panahon ngayon, huwag magpapapasok sa bahay ninyo. No? Pwede magpaawa-awa yan. Ganun ang mga demonyo eh. Ganun ang mga evil, magpaawa-awa yan sila. O magdrama yan sila, guys. Yung pala kayo may masamang intensyon, may masamang balak, mang biktima o kaya kung ano pa ang intensyon nila. Kaya magiging stricto. O ano to eh, talagang protected to. Yung bahay niya ipapagawa ng person mo. Binabalak niya ipagawa. O protected na bahay yan. Protected. Protektado. Guys. Yung si Jungkook pala, guys, no? Na nalason daw, no? Kawawa. Na mga naayun na yun, nainggit sa kanya. Kinainggitan. Yun, yung tumira siguro doon ng scheme. Yun na nga yun. Yung nang lason dun sa kanya. Psychopath yun, malamang. Yun ang mga traitor, ng mga evil na mga tao. Kadalasan yung mga pa-hide yung kanilang ginagawa, mga katraidoran. Walang awa yun, tuwa pa yun. Yung gumawa nun sa kanya. Naawa ako kay kinainggitan yun. Evil ang gumawa nun sa kanya. Yan ang mga sample ng mga ginagawa ng evil. Tuwa pa yung mga yan. Yung gumawa kay Jungkook ng ganon. Salbahe. Yun ang mga evil. Dahil lang sa inggit nila o sa insecurities nila. Na-insecure at na-inggit yun. Yung gumawa nun sa kanya. Ay ganon ang ginawa nila. Pero afterlife, magbabayad din sila. Saan? Sa kabilang buhay. May hatol yan. Kasi papatayin nila. Intention nilang patayin yun. Kasi nainggit lang, Diyos me. Tingnan nyo kung ano ka-evil yung ibang tao. Dahil sa inggit nila at insecurities, papatayin nila yung tao. Nagsikap yun. Nagsikap yung tao na yun.
Masipag siya at mabilidad kasi. Kaya sumikat siya. Wala naman silang karapatan ng mangharm sa taon, sa ibang tao. Dahil nainggit, sus mio. Hindi makatwira, napakabaluktot na mga ganun. Inggitiro ang gumawa nun sa kanya kay Jungkook. Evil, baka psychopath pa nga eh. Psychopath ba ang naglaso kay Jungkook? Psychopath? Pwedeng psychopath O yung mastermind nun, psychopath ba? Ng paglason kay Jungkook pa. Yung mastermind, psychopath ba yan? Baka may mastermind. Yun. Yung mastermind, confirm, psychopath. Yung naglason ay parang palang pa. Baka 50-50. Yung mastermind, yun ang psychopath. Siguro mga, mga matataas na opisyal, na inggit. Na inggit, yun, na insecure pati. Pero sa kabilang buhay, may impyerno yun. Psychopath basta psychopath daw, sabi ng anghel. Pag yung mga psychopath, kasi napaka-evil naman. Impyerno yan sila, pupunta sa impyerno. Wala yan silang awa, walang empathy, walang konsyensya. Napaka-unfair naman yan. Napaka-traidor din, napaka-manipulative, napaka-callous. Diba, in-explain ko na kung ano yung psychopath. They live a parasitic lifestyle. They're like a parasite. Ganun. Sa lahat ng Korean na yan na pugian ko si Jungkook kasi pugi talaga, charming yung kanyang mukha. Yan yung attractive, para sa attractive talaga yung mukha niya. Napaka-attractive ng mukha ni Kaya siguro kinainggitan kasi halos lahat na sa kanya na. Pero wala silang karapatan, napakabaluktot nila para i-harm yung tao na yun. Dahil lang sa inggit nila, dahil lang sa insecurities nila, napakabaluktot na. Sama ng mga tao yun, evil pa nga Psychopath yung mastermind Makatwiran ba yung psychopath? Never na maging makatwiran yung ngayon. Never na maging patas yung ngayon. Lahat ng ginagawa nila, halos lahat, for their selfish motives, selfish purposes, very manipulative. Evil doers ang psychopath. Crazy yung mga psychopath. May mental disorder yan, psychopath. Yan ang pinaka worst sa lahat ng nabibilong sa dark triad. Yan ang pinaka sa taas na malala na malala yung disorder. Wala na talagang empathy yan. Wala din konsyensya yan. Sabi ko na kanina kung bakit malala sila. Yung disorder nila. And yung
Ma-unite daw talaga kayo kahit anong mangyari. No matter what will happen. No. You will be together. You will be united. It's divinely guided. With the Lover's card. Basta Lover's card. It's divinely guided. You will be together. Ano yung mga elemento na yan? Na mga attack, na mga humaharang sa person mo, na mga nang-challenge sa person mo. Pupuksain yan sila ni Jesus Christ. Tingnan natin, ha? Hindi naman sa pupuksain. Ano lang, yung God ba ang pupuksain sa mga elemento na yun na pumipigil at humaharang sa person mo? O yung God ang pupuksa sa kanila, sa mga elemento na yan. Elemental spirits of nature. Green pa nga, spirits of nature. Ano yung mga elementals na yan? Kasi mayayaman elementals yan. Baka maharianon, mga leader ng kaharian, mga queen, mga ganyan, queen and king ng mga elementals yan, ng mga engkanto. Yan naman ang umaharang sa person mo. Kahit ilan yan sila. Ano yan? Mayayabang yung elementals na umaharang sa person mo. Mayayabang? Hindi naman. Akala ko mayayabang. Believe in yourself when there's nobody else. You know how to survive. So yan dapat pang isipin ng person mo. And ikaw din, believe in yourself. Not in the temptations of evil forces. Okay? Ano yung clarified by Four of Cups? Clarification lang naman. Ano ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to? Ano gusto niyo sabihin sa'yo ng person mo na yun na magkakaroon ng new beginning sa inyong dalawa? Medyo pause na ako. I feel you even though we are apart. Nararamdaman ka doon niya kahit na magkalayo kayong dalawa o kahit na magkahiwalay nga kayo. Kasi hiwalay kayong dalawa. So, ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo na to na magkakaroon ng new beginning sa inyo? It's a blessing from heaven. Matyaga siya nag-aantay na there's waiting kasi maaaring may divine timing. Nag-aantay siya ng divine timing. Yes. Kung kailan magkaroon ng start. Kung kailan na siya pwedeng mag-take na action sa'yo. Excited pa nga itong person mo na magkaroon na ng divine timing or yung makapag-umpisa na kayo na you will be together. Ayan. Divine timing na ba sa inyo ng person mo na ito na magkakaroon ng new beginning? Sa inyo? Uy, divine timing na daw, guys. Divine timing na. That's why there is a new beginning here. A new love, a new relationship. It's a blessing from heavenly realm, from God. Kaya nga, no matter what will happen, you will be together. You will be united. Ito, pupuksain ng God yan. Yung mga elementals na yan. Nang maharang sa person mo.
Mahal ka ba? Kung mahal ka naman ng person mo eh. Oo nga eh, patay na patay nga sa'yo eh. Mahal na mahal ka ba ng person mo na yan? Na magkakaroon ng new beginning sa inyo, mahal na mahal ka niya? Ay, hindi naman sa mahal na mahal, patay na patay lang sa'yo. O, pero mahal ka niya. It's not my family. Mahal ka niya. Pero, more on attraction talaga. O the Queen of Wands. Yun ang nangibabaw, attraction. Attracted and passionate siya sa'yo. Kaya patay na patay sa'yo kasi attracted na attracted yun sa'yo. Hindi mahal na mahal, kundi mahal lang. Nangibabaw, attraction, passion niya, desire niya na magkaanak kayo, na magpangasawa ka na niya, na makasama ka na niya, na maging partner ka na niya. Ayan. It's not my family in your head, in your head. It's so funny with their tongues and their guns. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person na to na magkakaroon ng new beginning sa inyo? Ano pang gusto niya sabihin sa'yo? Gusto niyang bumuo kayo ng pamilya. Gusto niyang magkaanak kayo. Maging masaya kayo together. Magkaanak talaga kayo. Makabuo kayo ng mga anak. At mag-alaga kayo ng aso. May aso eh. And you are guided, protected, umiilaw. Na protektado ng liwanag ng kalangitan ba. Yung pamilya ninyo, mga anak ninyo kayo. Ganyan. And you will live peacefully with harmony. No? Na harmonious yung inyong environment. There's harmony sa inyo ng family mo. Sa inyo, no? Bilang pamilya, bilang isang pamilya. And masaya kayo. Masaya. Contented, fulfilled, happy. Ikaw ang wish niya daw na mapangasawa. Ikaw talagang gusto yung mapangasawa. Ayan. At mag-alaga pa kayo ng aso. Walang pusa. Aso lang at ang gusto niya. Ano pa? Ang naisip parating sa ng person na to na magkakaroon ng new beginning sa inyo. 5 of coins. Possessive siya sa'yo. Or pwede din na stable na siya financially. May ipon na siya para bumuo ng pamilya. There's money here. Or pwedeng possessive siya sa'yo. Naka-hold on pa rin siya. Hindi kanya nalilet go. Or else stable na siya financially. Naka-ipon na siya. Talaga nag-save siya para sa buuin niyong pamilya. Sa bubuuin ninyong pamilya. Kunwari, magpatayo siya ng bahay niyo. No? Magpundar siya ng lupa at bahay niyo. Para sa future niyo at future ng mga anak niyo. Ganon. Talagang pinaghandaan niya ang future ninyo. At maging future ng mga anak ninyo. There's devil na talagang pinaghandaan niya na walang pangontrol, walang makapang-cage, yung may lagay ka sa cage ka. Walang
restrict sa inyo na devil or demonyo. O itong mga elemento na to. Ano pa? Kasi in reverse yun. Ano daw? Sabi ng person mo na pinaghandaan niya na financially yan. Yung buuin ninyong family. Ganun din. Na pinaghandaan niya din financially pati. Yung bubuuin ninyong pamilya. Kasi syempre, maring unahin niyo muna yung bahay at lupa. Ganun. Pwedeng ganun ha. So, ayan. Eto na lamang. Ano bang gusto mong buhay? Ano bang magiging buhay ninyo ng person mo na yan? Ano yung magiging buhay ninyo ng person mo na yan na magkakaroon ng new beginning sa inyo? Bouquet. Ikakasal kayo. O maraming flowers sa paligid ninyo, yung bahay ninyo. O ikakasal kayo. Ano pa? O palagi kang bibigyan ng flowers niyan. Ano pa? Magiging buhay ninyo ng person mo na to na magkakaroon ng new beginning sa inyo. No? Ano magiging buhay niyo? House. O, magkakaroon talaga kayo ng bahay. O, may sarili kayong bahay, lupa, ganyan. You will live peacefully. O, napaka-peaceful ng place. And stable. And secured kayo sa bahay ninyo. Papatayo ka ng bahay niyan. At mukhang malawak yung place, ha. And may bato na papasok. Sabihin papasok yung pera sa tahanan ninyo. Parang sumisimbolo ng pera yung bato, eh. And fresh yung environment. And palalim ng palalim yung pagmamahalan ninyo. Talagang parang king of hearts to, eh. Yung emotionally attached and in love talaga kayo sa isa't isa. Ayan. Na mahal niyo yung pamilya ninyo. Na lalong lalalim at lalalim yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Lalo na siya. So, ito na lamang guys for collective reading.